Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 1:22 AM, madaling araw na talaga at gising pa ako dahil nagsusulat pa ako. At syempre, nakita ko lang tong Instagram post ni Kim Chiu tungkol sa kanyang recap ng 2023. Pero syempre, ang daming napansin ng netizens, ang daming napansin ng fans dahil dito nga nakita nila kung paano binalikan pa rin ni Kim Chiu ang memories with Sian Lim, di ba? Mamaya papakita ko rin sa inyo sa latter part o sa middle part ng vlog na ito, yung vlog na yung recap naman ni Sian Lim ng 2023, which is pinagbasehan talaga ng mga fans na sinabi nga nilang parang hindi naging part si Kim Chiu ng 2023 ni Sian Lim dahil wala nga raw ni Anino, samantalang si Kim Chiu nakita nyo naman na 'di ba may mga pictures pa rin, video na kasama niya si Sian Lim. But anyways, eto nga ang mensahe ni Kim Chiu at mamaya babasahin ko rin naman ang mga sinasabi ng kanyang mga fans, ang followers. Sabi nga, my 2023 recap. So many things can happen in a year and 2023 was an example for me. 365 days of emotions upside down. It was an intense year of personal growth. It tested my faith and a lot of learnings, wins and losses. I couldn't gather all my emotions, which felt overwhelming. So many sentimental moments, breakdowns and breakthroughs. I am thankful for all the amazing people I work with. Perfectly amazing people surrounding me as well, and gained new friends. I am grateful for all the trust and opportunities given to me. I am thankful for the highs and also grateful for the lows. Life comes by surprise, and it's up to you how you walk through. Life is a test, and all I know is you have to keep walking and moving forward. Stop for a while, cherish every moment, and think about what was. To everyone who supported me along the way, please know that I am deeply thankful and I appreciate each one of you. Plus, I am thankful that in 2023, I was a Nuna dream maker to my dream chaser, babies, getting you into the colorful existence of Melanie De La Cruz, fit check, and entering the dark world of Juliana Luwalhati, Lin Lang, plus a glimpse of the charming life of Secretary Kim. What's wrong with Secretary Kim? I am forever grateful 2023. You are differently amazing. Hashtag 2024, please be more amazing. So ayan, kahit hindi niya minention si Sian Lim sa kanyang caption, makikita naman sa video na may mga panakanakang video nga doon, nakasama niya si Sian. So unlike nga daw kay Sian na hindi man lang kahit papano siningit man lang sana ang mukha ni Kim doon sa video niya. So kaya talagang super react ang mga fans, ang mga netizens. Sabi niya nga, katulad to, sabi ni Ann, buti pa si Kimi sinama pa rin si Sian sa recap niya. Samantalang si Sian, feeling di na naging part sa buhay niya si Kim. Happy New Year, Kimi. Keep looking forward. So, yun nga, napansin talaga nila yun at talagang nag-react sila. So, true, wala sa recap ni Sian si Kim. Pero si Kim, yan napaka-positive lang. Hayaan na si Banong CL. Ito, true. Ito, makikita nyo yung yan yung recap ni Sian na maiksing. Tungkol lang talaga sa kanya. Wala si Kimi John. Okay. Tama ka, napansin mo din pala. Ha? True, because Kimi is beautiful in and out. Unlike that guy, very ungrateful. Ayan nga naman, ayan, nakita nyo, di ba? Puro siya, sarili niya ang pinakita niya. Hindi niya pinakita yung mga taong naging bahagi ng kanyang 2023. Siguro, iba talaga kasi ang babae pag gumawa ng mga ganito. Mas may emotions, mas madetalyado. Ang lalaki kasi usually hindi Iba yung mga decision nila sa buhay. Sometimes mahirap silang intindihin. Pero katulad dito, puro work-related and sports ang pinost niya tungkol sa recap ng 23 and 22. Actually, yung event yun sa America, di ba, na nag-attend nga siya. Ayan, Kim has long moved on, kaya sinama pa rin niya si C. I love her maturity, past is past na. 2024 na tayo, wala na yan sa next recap. Oo nga naman, wala na sa next recap. Alam nga namang meron pa rin. So, yun nga lang kasi parang hirap nga tanggapin lalo sa mga fans, sa Kim C fans, na ganun-ganun lang yun. Hindi mo man lang balikan. So, tama. Ganyan ang gusto ko na showbiz breakup. Di yung bitter tapos nag-aawayan. Pero yun nga, kaya lang sa question ngayon ng mga netizen, parang nagkakaroon tuloy ng konting away, di ba? So, ayan.
Sinayang ni Kim ilang years sa taong walang balak. Move on ka na. Kung real fan ka ni Kim dito, di mo na naisin yan. Bitter si XL, di kasama si Kim sa recap. Ha ha ha. Ay nako, wala namang tamang gawin siya sa inyo. Pag sinama niya si Kim, sasabihin niyo, user, ginagamit si Kim, nagpapapansin. Yun nga lang magsuot ng green na claim niya na color niyo. Ang dami niyo na sinabi. Pag ayaw lahat ng gawin, mali. Pag gusto, push lang push. Kahit wala naman si Kim naman ang nagsama kay Sian, baka kayo ang bitter. Lagi kayong, kung ano-anong sinasabi kay Sian, nananahimik na yung tao, wala namang nagbabawal sa inyo kung anong yun. Statement naman to ng follower ni Sian Lim na may point din naman na baka sabihin nga pag pinost pa, nilagay pa rin sa recap, sabihin, oh ayan, ginagamit pa rin. Kasi nga may mga ganong accusations na, diba, na user si Sian. So, anyway, kami lang bang nakapaligid kay Kim? Matagal nang walang gusto sa idol. Buti at nauntog na si Kim. Pasalamat ka, mabait si Kim. At di yan magsasalita sa cause of breakup. Kasi kung magsalita yan, goodbye career ang idol mo. Kung di dahil kay Kim, hindi sisikat yung idolo mo yon. So, ang mga fans na din ang nag-ano. Hanggang ngayon, di ako makamove on. Looking forward for more. At syempre, ang cute talaga ni Kim. Mas malakas yung chemistry with Paolo. Such a beautiful, strong woman. You should be proud of yourself because we are all your fans. It was a great year. No bitterness with Sian. He belongs in the video. Okay, you are blessed. Naiyak ako, kasama pa din si Hi. Pero wishing you happiness and more success and blessing. Kasama pa din si Sian Lim at may mga nag-wish na magkabalikan pa. But anyways, ayun nga, no, may mga raise na point din doon. Kasi nga, after the breakup, nung nag-announce sila ng breakup nila, so kung ano-ano na yung parang lumabas din, may mga, of course, may mga, kaya nga si Sian, di ba, nag-ano siya, off siya ng kanyang comment section, kasi nga, ang titindi rin ng mga banat, so medyo hindi mo malulunok din para akusahan siya na sinayang lang ang panahon ni Kim, wala namang balak, walang balak magpakasal, etc., na user lang, na gusto lang sumikat, kaya nakapagrelasyon, puro mga ganon ang chika, but anyways, ayun nga, so, kaya sa recap niya ng 2023, talagang all about himself lang. Tungkol lang sa sarili niya. So, at yun nga, samantalang si Kim Chu ay pinost niya talaga lahat ng details na nangyari sa 2023 niya. Kaya lang iba nga again, iba kasi ang babae, mas madetalye kaysa sa lalaki. Ang lalaki kasi kung ano lang ang maisip. Unlike ang babae, katulad niya, no, ang nakakabilib sa loob ng mahigit 3 minuto nagawa ni Kim yung recap at wala siyang nakalimutan, no, nakita niya parang kompleto from personal life niya, pati nga yung pagkakasakit ng ate Cam Chun niya, pati yung mga pinuntahan niyang lugar, yung mga endorsement niya for this year, yung mga ganon. So, iba talaga ang babae. But anyway, so may kahulugan pa rin naman kasi talaga yun para sa, ang wish lang talaga sana nga, kahit papano, katulad yan, sana may nakita pa rin na, yun, konting alaala sa wall ni Sian Lim or sa recap ni Sian Lim, si Kim Chu. Pero, yun na, nagawa na yan. Mag-ulit, mag-take 2. Wala nang take 2 yan. So, yun lang talaga ako. Ang pananaw ko lang dyan, magandang senyales ito kay Kim Chu dahil tanggap niya lahat ng nangyayari sa buhay niya. Kay personal man yan o career. Kaya mas